Ngayon po ay linggo ng Palaspas at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem at pagdating nila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalaganin niyo ang mga ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sion ay sabihin ninyo, Hari mo'y dumarating, siya ay masdan mo, mapagpakumbaba, nakasakay sa asno at sa isang bisiro, anak ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito sa Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol na mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli ngayon po ay linggo ng Palaspas at pumapasok tayo sa mga banal na araw ng ating pagninilay sa Paschal Mystery, sa misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito lamang ang pagdiriwang sa buong taon na mayroong dalawang pagbasa ng mabuting balita sa iisang pagdiriwang ng Eucharistia. Ang unang pagbasa ng mabuting balita ay ginagawa sa ating paggunita sa maluwalhating pagpasok na Jesus sa Jerusalem na ginagawa sa umpisa ng misa. Noong wala pang pandemya, ginagawa ang ritual na ito, ang pagbabasbas ng palaspas sa labas ng simbahan. At pagkatapos, pumapasok ang mananampalataya sa simbahan in solemn procession. At ayon po sa unang pagbasa ng mabuting balita, nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dadaanan ni Jesus. At ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy habang inaawit nila ang Hosana, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itatayo, purihin ang Panginoon. At ito ay isang himno na kinuha mula sa aklat ng Awit, chapter 118, verses 25 to 26. Ang ikalawang pagbasa ng mabuting balita ay nagpapahayag ng totally different scenario. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos ay nagpapahayag tungkol sa pagpakasakit at pagkamatay ni Jesus sa bukid ng Kalbaryo, na kung masayang tinanggap ng mga tao sa Jesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem sa unang pagbasa ng mabuting balita, sa ikalawang pagbasa ng mabuting balita, ang mga tao ding iyon who shouted triumphantly ay ang mga tao ding galit na sumisigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Ngunit si Jesus, sa gitna ng mga nangyari, ay hindi po nagbago. Nananatili po siyang tapat sa kanyang misyon. Inialay niya ang kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Ito ay isang totoo at napakalaking kwento ng tapat na pag-ibig. Ito ay kwento ng isang malambing na Diyos na umiibig sa atin kahit ano paman ang mangyari. Makipot ang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Sinusubok nito ang ating determinasyon sa pagsunod sa mga yapak ng ating Panginoong Hesus. Tulad kay Hesus, manatili din nawa tayong tapat sa Diyos sa lahat ng panahon. Sundan nawa natin ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, ngunit kahit sa kanyang daan tungo sa Kalbaryo. Matuto din nawa tayong ibigay ang ating buong sarili para sa katuparan ng misyong ipinagkatiwala sa atin. Hinamon tayo sa araw na ito na tulad ng ating Panginoong Hesus na nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa ikaliligtas ng iba, magbahagi at magbigay din nawa tayo ng anuman ang mayroon tayo para sa ating kapwa, lalo na sa mga masigit na nangangailangan. Makiisa nawa tayo sa ating mga kapatid na naghihirap
ang mga aba, ang mga huli, at ang mga nawawala. Naway ang halimbawa ni Jesus, ang pagbibigay niya ng kanyang buong sarili at ang kanyang katapatan sa kanyang misyon ay magpapalakas ng ating loob na tanggapin ang hamon na magiging totoong saksi sa kaharian ng Diyos sa ating panahon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.